Good morning! Dinakdagang tokwa nga ang ulam namin ngayong gabi para sa nag-crave na buntis. Kakatapos pa nga lang namin nag-lunch ay nag-request na kaagad itong aking pamangkin ng dinakdakan daw na tokwa. Nag-crave daw siya. Kaya naman sabi ko, sige maghahaponan tayo ng ganon. Kaya naman pagdating ng hapon ay bumili na kaagad kami ng tokwa. Nakalib na kasi siya ngayon kaya mas marami talagang panahon na nakakapag-isip siya ng mga kung ano-anong gusto niyang kainin. Kasi nung last time na nagluto ako ng ganito, hindi siya nakakain. Kaya ngayon nila naisip na kumain ito. At sabi pa nga, ay kailangan daw ako pa magtitimpla. O, diba? Pakagaling talaga. Pero okay lang dahil supportive tita naman ako. Kaya ipagluluto kita ng dinakdakang tokwa. At dahil gulay is life nga aking mamaliit na itlugan, ay pinagluto ko na rin sila ng ginisang sitaw para naman may gulay dahil naghahanap talaga sila ng gulay bawat kakain. At syempre gusto ko rin kapag nagdi-dinner kami may gulay para kinabukasan maaga silang makadumi. Kasi lunch nga yung pasok nila sa school kaya kailangan umaga pa lang nakadumi na sila sa bahay. Itong lulutuin ko nga pala ngayon, ang iba ay tinatawag nilang tofu sisig to at ako naman ay dinakdakang tokwa. Depende sa inyo kung anong version ng gusto nyo. Basta masarap to, promise. Pagkatapos ko mahugasan yung mga tokwa ay kinat ko muna siya ng uneven shapes para mas mabilis ng crispy. Tapos siya, si Ate Jessis na nga ang pinagprito ko nito habang nagigisa naman ako ng sitaw. At diba sa sobrang gusto na makakain, minamadali na yung tokwa kahit na manikit pa. At habang piniprito niya ang tokwa ay malapit na rin maluto itong niluluto kong sitaw. Ngayon ay titimplahan ko na muna siya ng paminta at syempre toyo na yung pampaalat ko dyan. Di na ako naglagay ng asin. At syempre maglalagay na rin ako ng oyster sauce, dagdag pampalasa. Mabilis nga lang na naluto ang sitaw na aking niluto para sa aking maliit na itlugan. Tapos itong pamangkin ko naman ay nakapagluto na rin siya ng first batch ng kanyang tokwa. At ako na nga rin pala ang nagtuloy ng iba pang tokwa. Ako na ang nagprito habang nagre-ready naman ako dito ng mga gagamitin kong pangsahog dito sa kanyang request na tokwa. At nga pala yung sitaw na aking niluto ay kailangan talaga lutong-luto siya. Dahil ang aking mga kids nga ay hindi pa nila masyadong na-appreciate yung mga half-cook lang na gulay. Ayaw pa nila, hindi pa sila masyadong kumakain. Gusto nila yung lutong-luto. At dahil nga lutong-luto ay pwede ko rin pakainin si Bunso. Kaya naman marami din siya nakakain yan. Noon pa man ay paborito na talaga ni Kuya Kulot itong sitaw. At mabalik nga pala tayo dito sa niluto kong dinakdakang tokwa. Ang pangsasahog ko lang dito ay maraming sibuyas. Wala akong mahanap na white onions ngayon kaya naman red ang ginamit ko. Tapos syempre may siling haba para yung siling pangsigang ang ginagamit ko para hindi naman masyadong maanghang kasi ayaw din namin ng masyadong maanghang. Tapos maglalagay nga rin pala ako ng calamansi juice. Hindi ko na may papakita ibang proseso pero pagkatapos kong hiwain yan ay syempre pipigain ko yan sa strainer para sabay-sabay ko lang siya ilagay sa isang lalagyan para matanggal yung mga buto. At ito na nga, natapos ko na ang lahat ng pagprito at paghanda na pang sasahog. Ngayon naman dahil wala naman kaming sizzling plate, ang gagamitin ko ay yung kawaling pinagprituhan lang din ng tokwa. Tinanggalan ko lang siya ng mantika para hindi masyadong mamantika at dito ko na nga paghahalo-haloin ng lahat ng sangkap. Una, ilagay ko muna yung sibuyas at saka yung siling haba. Tapos nilagay mo rin ng mayonnaise. Plain lang muna nilagay ko. Tapos meron ako ditong ginawang mayonnaise na pang dressing ko sa salad. Nagdagdag na rin ako para mas malasa. Pero yung mayonnaise na yan, tinimplahan ko lang yan ng pepper, kaunting salt, tapos may lemon juice. Tapos ngayon, naglagay naman ako ng kaunting asin dito at saka may oyster sauce. Tapos naglagay din ako ng black pepper. Syempre, yung durog na durog. Rinak ko yan. Tapos sinalo-halo ko lang muna. Saka ko naman ilalagay yung tokwang na prito na. Crispy dapat yung tokwa para masarap talaga siya pag kinagat. At saka pag kinain, hindi siya malambot. So, hindi mo aakalain na tokwa siya. Pero kung tofu lover ka naman, ay pwede naman. Depende sa gusto mo. Pero mas masarap talaga ang tofu kapag crispy. Kulang na lang talaga siya sa sizzling plate. Pero okay lang dahil meron naman kaming kawaling stainless at hindi naman naninikit yung niluluto. Kaya pwede na. At ito nga, si Buntis na sa tabi ko, talaga namang nanggigigil na siya sa tokwang to. Yummy! Salamat sa panonood! Follow for more. Kain tayo. Bukas ulit.